Ito guys, meron tayong Honda Click na ito, pinalinisan yung radiator kasi puro yan, iba na yung kulay ng coolant. Kaya ito, ayan yung kulay ng coolant niya, para siyang may kalawang o ano, pero tingin ko ito o nga, kalawang nga ito. Ayan, yan. Yan. Tinanggal natin yung coolant, tinlashing natin. Yan. Tapos papalitan natin ng coolant. Tsaka pag maglalagay ko yun ng coolant, dapat isang kulay lang. Kung kulay green, lang dapat. Kung blue lang. Huwag nyo nang haluan ng ibang kulay kasi ganito yung mangyayari dyan. Mag-iiba yung kulay ng coolant para siyang kalawang. Ayan. Tapos pina-flashing din to every 2 years, or depende sa inyo kung ano yung preferred nyo. Ayan. Tapos so yun, ito. Tapos yung head gasket, papalitin din natin yung head gasket to. Kasi nagli-leak siya dito. Yan, may leak siya dito. Yung head gasket niya or yung cover. Ito yung sa cover niya. Head cover gasket. Yan, papalitan din natin yan. Pero ito, yan, nilinis natin. Tapos yan na, may mga kalakalawang. So yun, ganun lang. Pag magbabaklas kayo ng radiator, ito lang, 4 lang naman tornilyo niya. 1, 2, 3, 4, tas hose. Ito yung hose kasi ito yung isang hose. Yan lang yung tatanggalin nyo. 4 na tornilyo, tas yung hose, tas yung sa reserve. Ayan, matatanggal na natin yung radiator. So yung ganun lang yung magbabakas ng radiator. At kung gusto nyo linisan, ayan, sabunin nyo, anuhan nyo lang sabon. Tapos balnawan nyo ng balnawan. So yun, ano lang yung pagka magpapalit tayo ng coolant, ipa-flashing natin, papalitan na natin lahat. So ito guys, nalagyan na natin ng coolant to. Nagabit na natin. Ayan na. Ayan, 4 na tornilyo lang naman. Tapos ayan, kasi ito, pagka mag-drain kayo dito, i-drain nyo to, gamit lang kayo ng alin na yung flower. Ganito siya. Tapos ito yung head gasket nya, papalitan na rin natin kasi ito yung hedaluman yung head gasket. Halos naputol na. Ayan, halos putol na. Ito yung ipapalit natin. Ayan, version 2. Kung magpapalit kayo ng head gasket, dapat yung original na yung ikakabit nyo. Huwag kayong bibili ng local kasi hindi rin siya tumatagal, tatagas ulit, mabilis lumutong. Ito kasi siya tumagas eh. Sa ilalim. Sa ilalim yung putol niya. Original yung ilalagay nyo hanggat maaari. Kasi yung local, mga pagka mabilis lumutong. Kaya original yung ikakabit niya.
So yun, ganyan lang to. Ikakabit na natin to. Madali lang naman to ikabit. 4 na tornilyo lang to. Kaya pala sabi ng may-ari, umuusok daw. Umuusok yung dito raw banda. Yung pala yung langis tumutulo, pumapatak dun sa may ano niya, tambucho. Yung langis tumatagas dun. Kaya pag pumatak yung langis dun, uusok talaga yan. Amoy sunog. Tapos nadamay na rin tong ano niya. Ito ang nalaglag kasi nasunog din. Ito yung papunta rito sa dito sa may ano niya. Ayan, pagka ano, tumulo yung gas. Ayan, kakabit na lang natin, tapos papanda rin na natin. Ayan. Tingnan natin kung may tagas pa. Yan, tumutulo yung mga lines niya ron dahil dun sa head gasket niya. Ang ginawa kasi dati nilagyan lang ng gasket maker. Ayan. Tapos natuyo, tumigas na ulit. Kaya yan, tumagas na naman. Kaya palitan na natin ng bago. Yung ganitong head gasket, mga around 400 to, more or less 400. Yung original. Sa original lang ilalagay nyo. Hindi siya head gasket, ibig sabihin head cover gasket. Ayan o. Head cover gasket. Ayan. Head cover gasket. Ayan. Pagka lumutong na yan, tatagas na yung langis dito sa ibabaw. Ito na guys, naikabit na natin. Ayan. Yung head gasket. Kapag bago na yung head gasket nyo, itong head cover gasket, kahit wag na kayong maglagay ng gasket maker kasi bago naman na yan. Yan. Huwag nyo na lalagyan ng gasket maker. Yan, ganyan lang. So yun, ganun lang. Okay na to, naigabit na natin. At ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor. At God bless sa inyo.